So for today's video nga mga mare, magluluto ako ng chicken curry. Matagal na ngang nire-request to sa akin ng mga anak ko, pero ngayon ko lang talaga ginawa. Dahil sinapian nga ako ng kasipagan magluto. Dahil nung mga nakarang araw nga puro bili lang ako ng ulam. Sa totoo lang mga mare, asawa ko talaga ang nagluluto. Dahil nga mas malasa at mas masarap siyang magluto kaysa sa akin. Kaso nga lang kapag siya talaga ang nagluluto sa amin, napakagastos. Ingredients nga lang marami ng pinabibili. Tapos magugulat kapag 500 ubos na. Uy, hala, char. So, ito na nga mga mare, inuna ko nga munang prituhin yung mga manok. Kapag kasi ganito ang ginagawa ko, medyo nababawasan yung lansa. Pagkatapos ko nga palang gawin yan, sinunod ko namang prituhin yung gulay, ang patatas at carrots. Yan nga lang yung nilalagay kong gulay kapag magluluto ako ng chicken curry. Dahil sa totoo lang, hindi naman talaga mahilig kumain yung mga anak ko ng gulay. Pili lang talaga yung mga kinakain nila. Kaya minsan naiimbyer na nga ako magpakain dito sa mga anak ko. Yung tipong mapapaisip ka kung anong gulay ba ang pwede mong iluto para sa kanila. Tapos isa pa, yung mga anak ko hindi nga rin pala yan masyadong kumakain ng mga lutong karinderya. Dahil nga masanay sila sa lutong bahay. Dahil nga nung nabubuhay pa yung binan kong babae, yun talaga ang nagluluto ng ulam namin. Kumbaga kung ano yung lulutuin niya, makikihati na lang kami sa gastos. Sabi nga ng mga anak ko, di bali na nga daw mag-ulam sila ng itlog, wag lang daw yung lutong karinderya. So ito na nga, fast forward na nga natin. After ko nga palang mag-isa ang luya at sibuyas, sinunod ko na nga yung naiprito kong manok. Siyempre, halu-haluin natin with feelings para mas lalong masarap. Char! Ito na nga at naglagay ako ng patis para dagdag pampalasa. Tapos hinalo-halo ko na naman siya ulit. After nga yan, inilagay ko na nga itong Coco Mama Fresh Gata. Tapos nagdagdag nga pala ako ng tubig dyan para medyo marami-rami naman yung sabaw. Kasi mas gusto ng mga anak ko yung medyo marami-rami yung sabaw. Sinunod ko na ang ilagay yung paminta, curry powder, tapos hinalo ko siya ulit tsaka ko tinakpan. Noong kumulo na nga mga mare, naglagay naman ako ng konting asin. Medyo natatabangan kasi ako sa lasa. Tapos naglagay nga rin pala ako dyan ng magic sarap, pero konti lang din. Tapos sinunod ko na nga rin palang ilagay yung mga gulay. Tapos ayun, hinalo-halo ko nga ulit siya na may feelings. Char! After nga nun, tinakpan ko nga ulit siya at hinayaan ko nga kumulo. Lahat nga ng mga ginamit ko hinugasan ko na. Para kako hindi naman ako matambakan ng hugasin. Hetong kalan ko nga pinunasan ko lang muna. Saka ko na nga lang siya huhugasan kapag tapos na akong magluto. Hanggang dito na nga lang muna mga mare at napapahaba na nga aking kwento. Thank you for watching and follow for more mga mima.